Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Bubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang Party List kan Pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo. Ngayong araw na ito mga kaibigan, petsa agis na po sa buwan ng Marso. 10 months na lang, Pasko na naman, kaya simula nang mag-ipon-ipon. Ang bilis ng panahon. Ngunyan mga tugang, live kitang mahiling sa satuyang Facebook page na Kan Bicol TV Sorsogon, ang sulamitang telebisyon sa probinsya Kan Sorsogon, at patuloy na nanindigan sa patas at serbisyo makatotohanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magsama-sama sa isang napakahalagang pagtatalakayan ngayong araw na ito. Kung sain ini po na sa tuyang programa, sabi nga ni Baganinda, mahirap na kung walang media sa larangan ng mga issue. Kaya po ang pamunuan ng Bicol TV Sorsogon sa programang Issue Ora Mismo, kaagapay sa umaga, kasama mo si Jojo. Lahat po ng programang ito ay tumatalakay ng mga issue na kung saan na isyong dapat tutukan. Naramdaman ko lugod si kan pagdigdi ni Senator Gringo Unasan. Ang isang nalaman kong issue dito sa Sorsogon. Bakit? Pag mainit, walang tubig. Pag buhos ang ulan, wala pa ring tubig. Bakit ganun, Prime Water? Hindi malaman bakit ganun, hindi malaman bakit ganyan. Kaya lang hindi naman po tayo ang pamunuan ng Prime Water para magbigay ng ng sabi nga kasagutan diyan sa tanong na 'yan. At hindi ko rin alam kung kailan magbibigay ng kasagutan ang Prime Water. Dahil halos umaga't gabi araw, mayroong bumabatikos, wala namang pinapadalang kasagutan. Di lang natin alam kung nagbibingi-bingihan o sadyang bingi talaga ang pamunuang yan. Kaya po habang sila ay nagpapakabingi, tayo naman po dito sa Bicol TV ay patuloy tayong kakalampag para ang pagkabingi nila is mapukaw. And this time mga kaibigan, bago po ang ating mainit na talakayan ngayon, gusto ko lang pong bigyan muna ng panahon
ang ating balitang AKB. Ayan. Sa ating balitang AKB, mga mambabatas humiling ng patas na pag-uulat kasabay ng pagpapabulaan sa aligasyon ng paglilipat ng pondo. Ayan, ha. Eto na, basahin na natin ano. Mga mababatas itinanggi ang paratang na fund diversion na nanawagan ng makatarungang pag-uulat. Mariing itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Isko at Raul Angelo Gil Bongalon ang paratang sa kanila umanong dinivert ang 1.12 bilyong pesos pondo ng gobyerno. Tinawag nila itong ganap na hindi totoo at may halong politikal na motibo. Ang akusasyon ay mula kay Tobacan City Mayor Crisel Lagman at inilathala sa The Manila Times noong Marso 5, kataong kasalukuyan, sa artikulong isinulat ni Rides Barcia. Mariing kinundina ng mga mababatas ang nasabing ulat. Tinawag nila itong mali, mapanlinlang at may malisyosong intensyon. Binatikos din ng The Manila Times ang The Manila Times dahil hindi isinama ang kanilang panig sa orihinal na artikulo. Sa kabila ng kanilang pagbibigay ng pahayag, isang araw pa bago inilathala ang aming sagot nila na itunuturing nilang isang hindi makatarungan at mapanlinlang na hakbang. Ang sadyang pagtanggal sa aming sagot ay isang seryosong paglabag sa integridad ng pamamahayag. Ayon sa kanilang liham sa pahayag, ang pagkukulang na ito ay isang tahasang pagtalikod sa pangunahing prinsipyo ng patas at objetibong pag-uulat. Mariin nilang itinanggi ang anumang Teka, nawala tayo dun Mariin din na itinanggi ng mga mambabatas ang anumang maling paggamit ng pampublikong pondo at kanilang binigyang diin na ang lahat ng mga proyektong pang-infrastruktura sa unang distrito ng Albay ay ipinatupad ng maayos at malinaw. Ang paratang na ang nasabing mga proyektong ay ginawa para sa personal na pakinabang ay pawang walang katotohanan at mapanirang puri. Ayon sa mga mambabatas, walang na-divert na pondo. Inakusan din nila ang mamamahayag na umakto bilang political barker sa halip na isang walang kinikilingan na reporter kasunod ng pagkwestiyon sa motibo sa likod ng paglathala ng artikulo. Bilang tugon ay kanilang tinitingnan na walang ingat at nakakabinsala ang pag-uulat. Sinabi ng mga mambabatas na ikinukonsidera nila ang legal na aksyon laban kay Barcia. Ang pagpapakalat ng mga maling akusasyon ay nagdulot ng hindi makatarungang pinsala sa aming mga reputasyon at hindi namin hahayaan na ang paratang na ito ay hindi labanan. Pahayag pa ng mga mambabatas. Sa huli, hinimok ni Nako at Bongalon ang The Manila Times na itama ang maling impormasyon at panagutin ang reporter nito. Binigyan din ang kanilang tiwala na pinahahalagahan ng publikasyon ang katotohanan at pagiging patas. Yan po ang balitang Ako Bicol, number 131 sa balota. Yan po ay isang serbisyo publiko hatid ng Bicol TV Sorsogon. Magandang umaga po. At dumako na po tayo sa ating ang main topic mo niyan kung saan napakainit po nito kahit umuulan sa labas. Ito po ay napakainit na usapin dito sa Sorsogon City. Ito po ang tungkol sa biglang sumabog na issue tungkol sa mangyayaring phase out daw ng mga tricycle sa Sorsogon City. Kaya po binigyang pagkakataon natin na makapanayam dito ang mga namumuno sa transport sectors. Hayaan niyo po akong ibigay sa kanila ang mikropono
simulan po natin sa ating mga Tricycle Drivers Association sa ating past president. Sir, good morning. Good morning po. Na tagahinan nyo kayo ni na Bicol TV. Naghihiling digdi sa Bicol TV. Ako po pala si Coral Jr. ang past chairman. Naimbitaran po kami digdi dahil lang po nga ni kayo ni na issue. Ang totoo po, ini na issue na ini, naghali ini natataramo na peace out sa mga driver na. Tabasi po digdi kaya sa papel, lalino na imbitasyon sa muya, kang kuyan, kanakaaging November 21, pigtukar po ini na bagong ruta, digdi sa Sorsogon. Pigtukar po ini duman, kaya igwa po kayo ni na papel na ini. So nagluluwas po kaya digdi na halos gabos po na ruta kan tricycle, rutahan man kayo ni na jeep. Kaya ang mga driver po, mga operator, iyon nakapagsabi na peace out naman sa nangayayang, garo na ngaya peace out. Peace out ngayayang press. Sabi ko, ang surat na peace out, wara didi. Pero kung hilingon ta talaga ang kahulugan kayo ni, iyon na, peace out na. Ta sabi nga ni kang iba, mas maray pa ngaya sa mga jeep, takang peace out sinda, pigtawan sinda ning Dahil ko sigurado kung 80 mil talaga duman sa nagkuro akan modernization jeep o yan na bagong bastangon yan. Samantala ngaya kita sa tricycle, sabi ninda, dahil man ngaya basta lang ngaya kita rorotahan kaya ng mga auto na yan, kan mga bagong auto. Okay. Tapig hiling ninda kaya digdi, halos intero po talaga narota kan tricycle, agihan man kayo ni. Anday lang maagihan siguro, ang maabot sa dagat sa Kambulaga, sa gilid kan dagat, nananduman sa Laog kang bibingkahan sa taas. Anong lugar ba ito? San Lorenzo. Okay. So, pero kayan mga tugang garo mainit tulo si si past president. So, tawan ta po ng pagkakataon man ang makapagbati ang saros man sa presidente kan asosasyon kan mga tricycle kung saan garuin yung pinakadakol kay member sa lado po kan Pitoda si Mr. Toots Desunia. Toots, good morning. Good morning po. Diyos maray na adlaw po sa Gabos. Diyos maray na adlaw man po sa 8 City Council. Kami po, po niya. Ako po pala ang president sa Pitoda sa Roma na nagkukontra sa issue nga ni sa amon. Na kumbaga sabi nga ni Chairman kanina, lain man totally binutang sa papel ang face out. Pero yung nga ni po, kung ulit ang gumansa na sinabi ni Chairman, mas masahol pa po sa face out. Kasi kami na po mismong kusa na mahali sa kasi kung ini sa amon ng mga jeep sa ruta lamon, so para na po kami makukuha na pasahero, wala na po kami sa paghanap buhay namon, medyo talagang apektado po kami. Salamat po. Okay, so at this time mga tugang, kumbaga ini po kung susumahon presidente po ini kan mga Gabos. So ipakilala ta po, sir. Good morning. Ako tabi si Mr. Ramon Dialca, ang president kan Sorsogon Integrated Transport Federation. So ako naman tabi Sir Sauro anion bilang nagasuporta man kaini na makukuan maagihan kan kasakitan kan sa tricycle. Kasi nga kami naagihan nag-modernize na kami. So talagang iyan tabi Sir Sauro ining papaliwanag tangon yan an operasyon kan modernize digdi sa Sorsogon City na nag-modernize tabi ang mga jeep pinaagi po sa kooperatiba. So iba na po tabi ang kalakaran kayan kasi pag modernize na kooperatiba na wala na tabi ki individual na pagsasadiri. Yeah. Iyan tabi ay pagsasadiri na kang kooperatiba. So ang mangyayari tabi kayan sildo na lang tabi ang mga empleyado kayan base sa rate kang dole. So ini tabi para maliwanagan ang publiko kasi madalagan mo tabi mangyari ang mga tricycle na magiging kooperatiba sinda.
So pag naging kooperatiba na po, iyan tabi bako na po iyan na individual na maingreso ka, lalong-lalo na sa tricycle na boundary system sistema ninda. So pag naging kooperatiba na po iyan, hawak na po iyan kang kooperatiba. Silduan na tabi sinda kayan, tapos ang kita kayan, iyan napig-apod na dividendo na lang tabi. So iyan tabi Sir Sauro, pag irulayan tapad yan at yan, ang mga mangyayari kan sa tricycle. Enot sa gabos tabi mga tugang. Gusto ko lang po ipaabot sa Indo kung sisa po makasimbag sa Indo si Pastod or sa transport sector na talaga paano nag-come up o paano na discover na ini igwa na pala ning ipinadarang surat ang city government sa LTFRB. So ganito po yan, ako masimbag kan tabi. Ini data ni tabi pagparahalo yun. Ini tabi na darami na niya na papel. Ini tabi nakalag tabi digdi. Ining imbitasyon tabi ini kan Committee on Transportation na dated November 21. Pero ining November 21 tabi Sir Sauro, nainot na tabi itong Notice of Compliance dated September 19. 2024. Ang nakapalaman tabi sa Notice of Compliance, permado tabi ang kang LTFRB, kang Regional Director, na ibig sabihin, nag-propose, nag-gibo ki LPTRP and City. Ibig sabihin kan LPTRP, Local Public Transport Route Plan. So, ibig sabihin, ang LGU, nagibo kan LPTRP sigun sa pigkuang kang gobyerno na mag-modernize. So kaya po ini nagibuhang kang LGU ki LPTRP na ini natabi ang mga rutang dadalaganan kan mga bagong modernized na pigasabing electric jeep na madalagan from west Salvacion, diretso digdi, Magsaysay, Rizal, then hali naman tabi naman sa East District, Bibingkahan, tapos digdi sa west, yun na tabi ito na pahali ka sa Salvacion, pasintro. So ibig sabihin, ang mga tricycle, day na tabi pwede magdalagan sa National Highway. So klarado tabi yan klarado. Kaya ikukanta tabi digdi Sir Sauro, so ginibong LPTRP kan syudad. Then sunod na-approve na tabi ang Notice of Compliance. So duman tabi kita mabase sa Notice of Compliance. So ibig sabihin tabi kan Sir Sauro, pag may Notice of Compliance ka na, good as approved na po yan. Di ba? Kasi naka-second reading na tabi Sir Sauro. Oo. So ibig sabihin, approve na yan. Mahalat na lang kita tabi kan implementasyon. So speaking of November ang gusto mo sa prior to that nakapag-submit na pala sinda. Ikaw po tabi kami kang papel na Notice of Compliance dated September 19. Then pinirmahan tabi kang LTFRB September 20. Then November 21 nagpa-committee hearing tabi ang Committee on Transportation sa mga transport group. Linatag na tabi ninda. Ini na ginibukan na LGU na LPTRP. Na ano yung tabi nakapalaman. Okay. So pero ko ang tabi, gusto ko lang pumahapot since nagpa-meeting man kay ba nagdi ang mga tricycle operators or Intiro po. Tricycle, jeep. So, maagihan tabi digdi sa Sorsogon City. So, last year pa yan na November? Last year po, Sir Sauro. Kasi nagpatawag sinda November 21. Pero ang Notice of Compliance, September 19, sinubmit kang LGU. September 20, pinirma na tabi kang LTFRB. So, ibig sabihin, approve na tabi ito na sinubmit kang LGU. Kasi Notice of Compliance na ang nakakuha na doon. So, ibig sabihin, approve na, kaya nagpatawag ang Committee on Transportation November 21. Discuss na lang tabi ninda yan na bagong ginibo kang LGU na Local Public Transport Route Plan. So, ang hapot kayo ni Sir, sisay nasa likod kayo ni na LTPRP? Ang kung kayo ni tabi, LGU.
Oo. So, In-endorse sa LTFRB. Upon receive kang LTFRB na ginibo kang LGO na LPTRP, inaprobang kang LTFRB dated September 20. so kang plinano ini, day pa ini pig day pa pig paapod ang transport sectors. Dahil pa, base digdi tabi, Sir Sauro, pinapod kami November 21 eh. Kumbaga for compliance na. For compliance na. Oo. So, ibig sabihin, di man kita tabi mabase ha. Klarado tabi ini, Sir Sauro. September 19, sinubmit kang LGU ang LPTRP. Without knowing saan mga transport sectors. Ora. Pagkatapos, September 20, pinirbahan kang LTFRB na approve. So, ngayon, duman sa LPTRP na ginibo ninda, nakapalaman na duman sa mga new route under new developmental route. Ibig sabihin, bagong bukas na ruta. Yes. Okay. Bagong bukas na ruta. Pero base duman sa new development route na pig-submit ninda, ininganing sabihin tang Egypt na madalagan dyan. Dahil ba dyan nakakaag na maski kami nagdadalagan, dahil man mahaliw ng mga tricycle? Nag-urulay kami, yaon ang pastod, maka certified kaya na pag-urulay may kan November 21, pigpaliwanag na kang LGU na bawal na magdalagan ang tricycle sa National Highway. Yun lang. Iyo, klarado yan, ano yun ang pastod. Tuong kami, nag-urulay. Nagsabi sinda, bawal na tabi sa National Road ang mga tricycle na mag-agi. Kaya nga ni po tabi digdi linga tabi, Salvacion West District, Sorsogon City, vice versa. Okay. Tapos naman digdi, Ginlahon West District, Baribag, Bibingkahan, Bia Rizal Magsaysay Street with turning point, vice versa. Okay. Sunod, Looop Service. Ang Looop, Coastal Diversion Road, vice versa. Iyan ang dadalaganan kang pigasabi nindang electric jeep or modernized na sasakyan. So, anapot yan, hain ang tricycle na digdi. Pero ang hapot ka lang, sir, kang ginibo ni siyempre involved dyan ang involved ba talaga ang committee on transport? Kasi, ang base siyempre pag nag-submit ka, dapat may ni kang may consultation proper. Consultation proper. Oo. So, kan November 21, kami lang. Transport group lang. Pastod and jeepney. So, doon man nag-urulay kami tabi. Sisi ang nagampang? Ang Committee on Transportation, Kagawad Diladya, tapos si LTFRB nandun man, nandun yung LTFRB. So si Kagawad Baldon. Ha? Si Kagawad Baldon, ta siyang si Kagawad Always nandun. Pero si Kagawad Baldon, since siya ang chairman kang Committee on Franchise, dahil man duman. Wala duman. Basta ito lang naman, LTFRB, Committee on Transportation, Kagawad Always. And Kagawad Always. So, si Mr. Sipoy tabi. So, sa parte ko, ano sa pamati nindo na maganilatag na yaon whether you like it or not, approve na yan kang LTO. So, sa parte nindo, lalo na po sa pastod, yung sabi nga ni, kumbaga, kung maliwalayan puso mo kayo, pwedeng atakihon ka sa sitwasyon na yan. Iyo po nga yan, ngunyan ang dakulao na problema kan mga tricycle driver nan mga operator. Unang-una po kaya, nakikita tabaga, kunyaday na mga jeep sa ruta namon, nano pa man ang masakay sa tricycle. Halos wala na, mag-aragi-agi da, piray na jeep na magdadaralagan. Ora na po talaga masakay sana sa tricycle. Uwan masakay man ngayon sana sa atong presidente na may mga pangarga na lang. Gasino na ngayon na. Saniyan nga ni, grabe ang pagtios ang tricycle driver dahil sa din na coding. Sa sangbulan baga, halos 15 dias, 14 dias lang ang paghanap buhay. Iyo po nga na yan ang saro na yung reklamo ko. Nagbabayad man po ba kami kompleto, MTOP, isang taon. Restro kan tricycle, isang taon. Insurance, isang taon. Tapos araw kaya ng paghanap buhay mi. Pero po dahil na kukuyan Manggan City. Kung ano yan, dahil nasisimbag, dahil kami natatawa ng tamang kumpleto na paghanap buhay. Bangan araw na kaya ng babayadan mi.
Saro po yan sa para reklamo kan mga tricycle operator dakulaon nga pres ang pigbabayadan tarog lang kaya ng dalagan taga sino pa ngayon nakukuha na boundary kan tricycle kulang unon nga lalo na nga kung hulugan an motor Tricycle mo hulugan pang motor saro pa nga ang pigpapara reklamo sa kuya kaya nga siguro pres nangyayari na pag-coding sa aton kay talagang implanuhan ninda ang pagpaluwasan na ng mga jeep kay grabe nga nagreklamo na pasahero kay lain ta na ko na hatod sinmayad lain ta na susun kukuhan lalo nga pagkaaga kadamo sa mga estudyante ta kulang ang tricycle nagreklamo nga talaga kaya nga mo nga dahil ang plano butangan sana ng mga jeep paano na nga kita paano man nga mga pamilya ta sadi nag-aaras si kaso man nga kita para maghanap buhay makapay-rescue man kung irog ngayon sa danhimo sa aton sa siyudad paano na oo pero ini nga ni bago po yan na usapin bagan ano na ini kumbaga correct me kan word ka no garo komunista na kita na ilalatag sa imo preparado na pero kaya November nilatag aprobado na pero prior kayan isunubmit maning proper consultation para sa mga riding publics and sa mga operators basta nilatag iyon na ini ang plano o iyon na ini ang approve kang LTFRB dahil ako maghapot kung paano yung na-approvean dahil ako maghapot kung si mga nasa likod kayo ni basta iyon na yung susunod doon so sa araw kayan si sitwasyon baga na garo tutulunan mo na lang. So, sa pamati kan 4,900 plus na mga operators, paano po ininindo, kumbaga, aaksipon sa sadiri nindo? Iyo na po nga na yan. Ang dakulao na problema ngunyang kan mga tricycle driver, mga operator. Dakulaon po talaga yan na problema ngunyang. Pag linuwas ngayon ang mga jeep na yan, panumang kita. Iyo po yan ang sarong kahaputan sa kuya na halos sige ko na lang sa indang paliwanag sulaminting may paliwanag ko ang sinabi kan LGU na ano manan mang ko yan ta project yang kang gobyerno dadagos yan oo i-pirme ang ano kan kasi mas nga ni bugad duman sa ruta dahil man po duman sabi na i-phase out ang tricycle ang in-implement lang naman ang ang loop na mangyayari so apera kayan syempre masabi kita sunod kayan base sa batas kang DPWH dahil na po matutugutan ng mga tricycle na magdalagan sa National Highway. So, ano na yan kumbaga, maliwanag na killing me softly. Sa lado po kang pitoda, lalo na pining round, number 1 ini, sigurado natatamaan. Kaya nga ni, very timely na aniyon si Sir Toots na presidente kang pitoda, na sigurado pag na-implement na ini, gilid gabos na round. Tama po tabi sa Sauro sa party po sa round talaga grabe ang apekto sa di sa amon. So una nga ni kami nagkababayad kami ng kompleto na sa registro sa pag-renew sa mga sa franchise MTOP na actually ang MTOP tabi lahi man dapat tidak taon-taon sa mga previous na 3 years na opo. So kaya nga ni po sa laugsin sang taon na ibabayadan namin ang biyahe na lang po ang tricycle kami po gabos sa mga tricycle halos wala na nga sa katunga so ang ibabayadan namin is luminobo lalo so duman po kaya nga sabi ninda ini na ang Egypt nga ni ay ilalaw talaga sabi masabot lang mo sa gusto sindan masusunod. So dito nga sabi kay bawal ang tricycle sa highway. So ang saro ba nga sa ko kung national road, ang national law ang pagkasabot ko sa lain man kay ang law, lain man kay talagang ano mo talaga sa tao. Kasi may mga exemption man yan. Depende sa
lugar sa area o amani di sa ato sa Sorsogon na halos ang tinampo po diyut man lang ang mga LGU dapat kung nasyudalo na ini-adaptaron kung applicable man talaga sa sarap na lugar. Oo. Nang saro pa po, siguro kami po, sa paglibot-libot ako, personally sa paglibot-libot ko man po, ambot kung din po din na parte sa Pilipinas na marasin tricycle na nag-aagi sa National Road. Wala pa akong araman po na talagang wala nag-aagi na tricycle sa National Highway. Halos iguan po. Provided na nasa gilid talaga. Right ano? Okay. And sabi nga ni pambaga, yadi po may comment maybe si City Councilor Aspirant Erwin Duana, ang sabi, sobra na ang ramok sa sentro kaya binutangan coding ang tricycle. Tapos, nadagdagan lugod nin loop jeep dida sa sentro. Kung kikitaon ta sa dian lundag, mapapara or mawara sa dian mga para tricycle. Kaluoy man anay grabe na pagtirios. Sana may mag-apin or magdepensa sa City Council para sa mga para tricycle. So, sermon talagang kayo ni. Ang how many times aram ko press, how many times kamong nagdeliberar na kung pwede haliuna isuspend na ang coding nagkukulang nga ni ang tricycle. Ngunyan, tama ang pananaw ni Sir Erwin Duana. Apisar na ibalik ang haliw ng coding, isuspend, para maakomodar ang mga riding publics. Garuin na, iyon ang naging solusyon ninda. Ang ako nga tabi, Sir Saurano, ini programa, ini kang gobyerno. Correct. Iyo, tama. Programa kang gobyerno. Pero dapat, pinakaray kimaray. Kasi, base sa submitted ninda, kang LGU, sa LTFRB, kang LPTRP. So, binasiyan lang kang LTFRB. So, ginibo kang LGU. Araw kayo tabi, Sir Sauro, under new developmental route, ginibo ninda, may Santo Niño Bakong patabi. Sa under new developmental route, may route ang Santo Niño Bakon hanggang poblasyon lang. Isipon mo yan, Oo. So, paano naman sa mga tricycle duman sa Bakon? Bawal na rin ang tricycle sa National Highway. Kaya anong nangyari digdi, hanggang Bakon lang ang Santo Niño. Nag-discuss kami kayan. Sabi ko, kung nagbukas man lang kamo kay ruta kan Santo Niño, dapat pinadiretso na nindo sa Sorsogon. Oh yes. 'Di ba? Correct. Kasi for example, tabi Sir Sauro, siyempre baryo 'yan, Santo Niño. Nakahiling ki modernized na sasakyan. Masakay ako diretsong Sorsogon. Iyo. Nagtanaw mataw na ki pamasahe, kung perang pamasahe from Santo Niño to Sorsogon, mabayad na ako. Kaya lang pinundo ninda, kinat ninda hanggang Bakon lang. Kasi ang sabi kang LPTRP kang LGU, hanggang Bakon lang. Then, transfer ka to another vehicle, Bakon to Sorsogon. Wow. Ay, isipon mo yan. Di ba? Connecting flight. Connecting flight, parang airplane. Halimbawa, Sir Sauro, may karga ako na lukad. Kasi baryo yan eh. Or anong man na pangpaninda dadarawon sa Sorsogon, di mabaktot kagari pag-abot ki proper ki Bakon para i-transfer mo sa another vehicle. Tabawal lumantaan sa LPTRP ninda hanggang Bakon lang. Tingnan mo yan. Ngayon, nakalagay dito, route length, tapos authorized distance, tapos number of authorized unit under new developmental route. Ngayon, nakalagay dito tabi, puro sa number of units, puro ang PUG class 2. Tapos ang total number kan unit kan Santo Niño Bakon 18 lang ang ikukuan mo, ang iluluwas mong unit. Din sa Salvacion West na mga pigsabi nindang electric jeep or modernized na vehicle, 20 units lang ang madalagan. Okay. Ginlaon West saka Baribag 18 lang na unit ang authorized.
as per approved kang LPTRP na ginibo kang LGU. Then sunod, ini na loob, tabi Sir Sauro, 3 silang. Example, minimum kay sarong tuda, tabi Sir Sauro, minimum talang kagantalang kidusintos na pinaka diit, minimum na kan sarong tuda na association. Malon ka kilimang unit, di 195 ang hahalion na tricycle, tasasalidahan ki 5 unit. Ipamutang ta na lang electric jeep, sabihin daw 1 million. Iyo, pinakamababang monthly amortization kayan is 20,000. Di magbabayad ang sarong kooperatiba ki 100,000 a month. Then ang remaining kan 200 na 195 na tricycle, dumang ka na lang sa kanto-kanto, maghahalat kang pasahero. Mabuhay daw tabian ang mga driver. Mabuhay daw tabian operator. Nang kahirak ang commuters. 'Di ba? Oh, kasi so halimbawa ako masakay ako mababa ako sa sentro, dai ka makasakay ki tricycle na ihatod ka sa mahalat ka kay itong modernized na ruta diyan na malabay. Siyempre, tatakop ka pag nag-ano ka. Okay. Ikaduwa tabi, Sir Sauro, hahaliw na tabi ang prangkisa sa LGU. Hahaliw na ang prangkisa sa LGU. LTFRB na tabi. Mako akakan, prangkisa. So, another naman ang kulog sa payo. Diba, Sir Sauro? Kasi nagtatransact ka digdi sa city dati kasi under ng LGU ang franchise kan tricycle. Ngunyan, halion, ma-modernize, ilalaw ka sa co-op, LTFRB naman ang may kapot kayan. So, itingnan mo yan, Sir Sauro, nang ma-create ka ki-kooperatiba. Sa paglakaw lang nga, tabi Sir Sauro, kang paglakaw kang kooperatiba, grabe ng gastos. Kami na experience mo yan dahil kami modernized, kami, puro na kami kooperatiba sa bilog kang Region 5. Wala na tabi ki association, pag-abot sa mga jeep, puro na tabi ang kooperatiba. Ngunyan, malaog na naman ang tricycle na iko-kooperatiba, grabing sakripisyo naman ang agihan. Digdi nga ni sa tinaon na new developmental route na approve na, may notice of compliance na, pasakit na bagay ni. Ang apot, dahil nga ni ki-face out. Pero anong ginibo? Dahil face out, pero anong ginibo? Makanto-kanto ka na lang. So anong nangyari ka mga tricycle? Hinalian mo na ki hanap buhay. Or sabi mo maninda dahil haliong ki hanap buhay, ang apot, maghahalat ka kang pasahero na mababa duman sa mga kanto kan na kabidan, perang kanto dyan sa bibingkahan, duman na lang tabi ang mga tricycle naghahalat. Bawal na tabi magdalagan sa National Highway. Ang unyan, anong sabi nila, magibo ki alternative ruta. Sa tabi ang kayan. Oh. Kasi na ito approve na tabi Sir Sauro kasi may notice of compliance na ini dated September 20. Permado kang regional director kang LTFRB. Mm-hmm. So, ito po, tawan ko ning onraan chat kan Barangay Pamurayan, na kay po nagkaigwananin approve ang LTFRB kung wala pa nin public consultation sa tricycle operators. Di ba dapat bago mag-submit ang LGU ng proposed plan nila may consultation muna yan. Wala man ko ta problema ang modernization, kaya lang ang manner. Nauna ang approval bago ang consultation. Kasi ang nangyari nga tabi kan Sir Sauro, sinubmit kang LGU ang LPTRP sa LTFRB September 19, 2024. Approve kang LTFRB, permado kang regional director September 20, 2024. Then, pag November 21, nagpatawag na ang Committee on Transportation ng consultation sa transport group. So, ibig sabihin, nauna na ang approval. Nauna na baga, tabi Sir Sauro. Yes. Ili nga tao tabi. Ano yun? Kapot minig ng papel. November 21, nag-consultation ang Committee on Transportation. Pero bago kayan, permado na ang Notice of Compliance dated September 20. Pero September 19, pinirward kang LGU sa LTFRB. Pag 20 September 2024, pinirmahan kang Regional Director kang LTFRB. So,
base sa notice na pinatawag ka mo, November ito, sir? O November 21, 2024. Pero ang LPTRP permado September 20, 2024. Sinubmit kang LGU September 19. Okay. So, during the time na pinatawag ka man, no, syempre, without knowing it, kasi dahil naman nindo aram kung nanong paghururunan, ano po ang naging pamati nindo? Or ano ang naging reaksyon nindo na kanilatag na ini kang city government? Nakalagay man tabi di Sir Sauro. Committee on Transportation and Public Utilities. Notice of committee hearing. Dated November 21. Tapos nakalagay tabi di Sir Sauro, agenda, resolution enacting an ordinance adapting the Sorsogon City Local Public Transport Route. LPTRP. Nakakagang agenda. Nakakagang ang agenda. So, inopen na ninda yan na ini ang mga ruta na under new developmental route. Pero pag ano kayan, pag open, dahil alam pag sabihin, surprise! Sakit ng ulo nyo ngayon. Oo, kasi pinaliwanag ninda, ini ang bagong ruta, bawal na tabi ang mga tricycle sa National Highway. So, nagharapot ang mga tuda, ani si Pres, nakapot, say na kami. So, ang sabi ninda, kanto-kanto na lang. Kanto-kanto na lang. So, malinaw tabi ang Sir Sauro na hinalian mo na sinakihanap buhay kasi anapot 200 na sa sarong tuda, makanto-kanto ka. Pero ang kikitawan mo na lang sa sarong aldaw, sa sarong tricycle. And dahil kung ano ma-imagine, sa parte kang pitoda, saan ka makanto? Round town ka nga ni. Araw kayo di sa kataning ko. Ini, ang presidente ka na round town. Bakit mapaduman lang kamo sa 4 kanto? Baka na itong si Sir Tots, pero tabi Sir Tots ang member mo. Pero ang member more or less nasa 1,300 operator. Digdi lang tabi Sir Sauro sa round. Sa round down diyan. Yan lang, digdi lang matutok kita sa round. Isa sa round lang yan. Igwa pa ning round na. Bali tulo po kami na. So trade tapos ang sikwa, yan. So 1,000 plus ang pitoda. Sa yan makanto. Yan nga ni po ani naharapot namon kun. Say makanto-kanto. Say na sinda. Kasi kung masabi man sinda, oy kung kami makisabay kami diyan sa kanto kag kabidan, di masabi man sa rutang kabidan. Kami nga ni day na kaya digdi, masuksok ka pa. Garo ka kan sir so sa parabola baga na 5 babae may dara na reserba na gas. Sus 5 dae. Abangan tangaya kung warin maabot si Kristo. So 5 babae na daing gas, mahagad. Sabi kan 5, saka kung kami maparungan, paano na? So arag man kan masuso ka sa amon sa asosasyon kang pamurayan. Kulang uno na nga ni, masuso pa kamo. So ang endpoint, garo masakit isipon. Makawat na lang kita, mas madali pa, or matinda kita ng droga. Pasintabi lang po kasi kumbaga maliwanag po ini na killing me softly ang mangyayari. Yun nga baga sabi Sir Sauro kan mga tricycle driver. Saing kami pag iyan inimplement na. Kasi second reading na tabi ang Sir Sauro second reading, then may notice of compliance na. So anong ibig sabihin kayan? 'Di ba? Sa inatabi kami ng mga tricycle, ma-avail kami kan modernize na yan. 1,000 plus. Imagine 1,000 plus. Sa sarong asosasyon lang yan. Sabi nga ni Sermon, pirang modernized jeep lang ang kaipuhan sa sarong ruta. 18, may 13. Paano yan pagbarangaon? Digdi tabi Sir Sauro, Salvation West, 20 lang. Unauthorized na unit. Salvation West to Sorsogon City. Salvation West, Sorsogon City, vice versa. Maharlika Highway, Rizal Street, Magsaysay Street, Cytex. Ang agi ang tabi kay ni. 20 units. Then sunod, Ginlahon. West District, Baribag, Bibingkahan, Via Rizal, Magsaysay Street with turning point, vice versa. Maharlika Highway, Rizal Street, Magsaysay Street Extension. 18 na unit ang authorized. Then, sunod tabi, ining loob. Ang loob tabi, Sauro, Coastal Diversion Road, vice versa. Coastal Diversion? Diversion. Yan na coastal.
Ngunyan 13 lang ang authorized na unit. Then ang remaining kayan, ang tada kayan, kay Sir Tots, ang gribo, round siya, say mo anong i-abil ninda? Digdi sina maabil sa loob, 13 lang, 1,000 minus 13. Pero tabian ma-displace na driver kayan. Say mo ikarag yan na bawal lang nga sa National Highway. Nag-come up sa isip ko, ang round pwede man kuta duman sa kanto kang kang Macdo palaog sa Coastal. May ruta man pala ng Coastal duman sa Sampaloc. May shortcut man haling Coastal. So talagang giliw ko saan ako patutungo. Kaya niya Sir Sauro, mapasiring kita sa East sa Our Lady's Village. Pero ang gate diyan, sabi yung 5 gate ang yaon dyan. Huto lang ang mga tricycle. Kasi di ka man pwede mag-agi sa National Highway. Ngunyan, digdi sa Kabidan, saro lang yata ang gate dyan eh. Palaog sa, dua? Pasiring sa Seabreeze, di ba? Nandun man sa inutang kan sa may national gasolinahan. Okay. Di sa Pangpang, pero malang ang gate kang Pangpang, dua. Daman nga siguro sir, ang number pa ang maliligis pa na sa Ukraine ang ining Makabog, Matriodas. Intiro ruta. Marabos kay ni. Ang buhatan po. Ini man po na buhatan San Vicente, agihan man po yan yung kan jeep na bagong ruta pa. San Isidro, San Vicente, kaya yaon man po dyan na tricycle. Luwas, pusa man, sabi. Pusa man. Luwas ng buhatan, malaw ka San Vicente. Hali po yan yung Bakon. Igwayan ruta po na binugtak. San Vicente, Bakon, Sorsogon City. San Vicente, San Ramon, San Isidro, Buhatan, Provincial Road, Sorsogon Bakon Road, Magsaysay, Internidad Street, Barlin Street, Dino, Maharlika, Cytex. Yan ang bago nindang ruta naman, San Vicente. Hindi ro kinagantabi, Sir Sauro. Kinagan, under new developmental route. Kaya nga ni, anapot, nagataram sinda, daing phase out. Correct. Daing phase out. Pero hiling nga daw ang sistema, kang ginibo nindang LPTRP. Iyo, di man talaga ki-phase out. Pero hiling nga ang ginibo ninda, under LPTRP, Local Public Transport Route Plan. Okay. Malinaw so, speaking of daing so kanila tagayan sir, na-brought out ba dyan? Pag-abot nga kang Pitoda, ano ang magiging sistema kang paradahan nindo? Pag-abot kang Sotrida, pang-abot kang iba na asosasyon, like Matriodas, na agihan, o nilatag ba kung paano ang magiging manera o ang nilatag lang ninda para sa rutang ini? Ang kinaglang dumano, ang pastod, kapag urulay may ka November 21, ang sabi ka na malinawon kang Committee on Transportation, pag iyan nagdalaga na bawal na tabi ang tricycle sa National Highway. Kaya nga ni baga may ruta na under new developmental route. Ngayon, kanto-kanto na lang kamo. Yan ang pastod. Iribahan kami kan dumang ka November 21. Di nag-react sinda. Sa pamating po, ano ang naging komento nindo dyan sa inopen sa Indo na new route? May pahabol pa man po yan, tabi sir. Narumduman ko. Magibo pa ning mga tinampo. Igwa po ding tinampo na nagigibo nali sa Makabog badlada dyan sa may Emilianum. Taigwa na nga ni haling Salog Paruro. Hali duman sa Gito kan subdivision Paruro. So igwa pa dang gigibuho na tinampo hali duman sa dating balay ni sa balay na kay itong Governor Lee pasiring sa kuyan sa City Hall. Nandiyan po da sa Ampanggan SM bubugtakan pa diyang kitinampo badla sa village. Ang problema lang taga rumay inot ini na jeep kisa mga tinampo. Paurumay nguna kamo pimpirang taon. Iyo po yan ang pigpo para riribukan ngunyang kan mga tricycle driver kung ano ang magiging hanap buhay. I think sabi ko nga ni masakit ang mga to be serious mga tugang bako ining bako lang apektado ang nagkapirang pamilya na pwede mo mabilang sa guramoy mo, ha? Apektado ka ining mga tugang niribo na pamilya.
Sa kada asosasyon, saro yan na pamilya. Let's say ang pito daw 1,000 plus. Natural, sarong tricycle, sarong pamilya. Di ba? Pira na pamilya ang magugutom. Pira na pamilya ang maapekturan kayo ni. Sabi na nga, dahil man, pigsabi duman ay ipipace out. Pero, sa tatara mo na napapano kami. Simple lang dyan ang simbag. Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Maliwanag bagang mga tugang sa gobyerno. Maski nga sa mga squatter. May pigsasabi kita, no demolition, no relocation. Or no relocation, no demolition. Paano man kayo ni pag pinag-i-relid mo yun paano kita paano tayo ni masisikmura na nagibo lang kita ning araw kayan? Madali magsabi, press, sir, madali magsabi na dahil man ay lalaugan kang kapitalista. Kamo na kooperatiba ang ma-handle kay ni na pag-operate. But imagine mo, paano ini magbabaranga kan sarot na tinapay, niribo yan. Endpoint ka ini, magagaradanan ni sigurado sa sarot na tinapay. Pero lang iyan na jeep 18, 13, tapos i-operate kang pirang kooperatiba. So, I don't know base do ba sir sa ano po ang major point na talagang tarapusan nindo kang committee hearing na that was last November 21? Ang pinakakuyan po kaya duman, gusto kan local government talaga na magibo ning kooperatiba ang pastud. Tasamuya naka-priority ang prangkisa na itatao. Ang problema lang ang mga presidente kan asosasyon, habo. Tayo po nga na yan, pira-pira ngayon na auto. Anong utang pa? Paano man nga kita dyan mabuhay? Magtarabangan nga kita sa pag-operate kayan, sa pagpadalagan, pakarayon tang kooperatiba. Ang problema nga yan, mga membro ta na dai kuyan dyan, ayun maga po sa tuya. Tama. Yun na nga siyempre ano daw nga yatabi, chairman, kung magtarabangan na lang kita sa pagkusuag sana. Yes, sabi nga po ba mga tugang illegal ang magsuag sa gobyerno. Pero kung arog man kayo ang rason, ang pagkagadan kang pamilya mo sa gutom, pagkagadan kan sa imong pirang pamilya kayo ang mawara ng hanap buhay, talagang ang mangyayari kayo kapit sa patalim sir. Kasi ang mangyayari kan tabi, Sir Sauro, pag nag-avail ka na, once co-op ka na, nag-avail ka na kay unit, wala na tabi dyan ki individual na ingreso. Ang may kapot na kang kooperatiba. One franchise, one co-op po yan. Ang may mga halimbawa, 1,000 na member ni Sir Tots, wala na tabi dyan kay Juan, kay Pedro, ang may kuang kan UR. Iyan tabi, kung pirang membro ka tabi, for example, 20 units owned by kung anong pangarang kang kooperatiba. Ngunyan, pag day ka nagbayad ka sa bangko or anong bangko ang pigutangan mo, bako man si Pedro ang papadarang kilablater kang bangko, bako man si Juan ang papadarang kayan ang chairman. Exactly. Iyo? O, Mr. Chairman, 3 months ka na po na din nakabayad. Iyo? O ngunyan tabi, Sir Sauro, hatak intiro yan. Bako man tabi hatako lang saro. Iyo? O ngunyan nga po, pag hinatak, mawawala na kihanap buhay ang saro na kooperatiba. Kaya nga ni baga dyan, tarabangan. Pag abot yan kang naging kooperatiba, bako lang tabi, saro ang magtrabaho dyan, bakong duwa, intero tabi, kooperasyon ang kaipuhan dyan sa kooperatiba para mabuhay ang kooperatiba. Ngunyan, ang hapot Sir Sauro, kung daing kita sa sambulan ang kooperatiba, anong dibidindo ang pagbabaraon nindo? Diba? So, wala. Kaya nga ni baga pigihikayat kang CDE na bako lang tabi ang chairman, ang vice chairman dyan, ang board, ang magtatrabaho, the whole member and operator kung sisay man tabi dyan, ang magtarabangang pagtrabaho. And ang endpoint, pag hinatak na, digdi na malawag ang kapitalista. Kapitalista. Ibibiding. Di ba? Yan po ang pinakasimple na magiging solusyon kaan
Dahil nakaya kaputan kang kooperatiba, so mahanap kita ng kapitalista. After kooperatiba, pasiring na kita sa kapitalista. Kamo silduhan na lang per kumbaga per biyahe ang mangyayari. Kaya ani baga Sir Sauro, imbis na yung mga tricycle digdi puro baga boundary. May 150 diyan, may 200. So, dito lang tabi. Ngunyan pag kino-off mo na yan, under na kang kooperatiba, silduhan ka na lang tabi diyan. Ang driver diyan silduhan kung minimum 395 or 400 or 500, iyan ang sildo kan driver. So nganyan, ang kooperatiba, maintenance tabi, sildo kan empleyado. Guma. Dahil kung halimbawa electric jeep ang kuhaon mo, dahil ka man konsumo kang kikrudo, ang kukonsumo mo lang dyan, guma, ining battery. Kasi baterya ang nagpapadalagang kaya ni. Yes. Oo. Ang baterya kan tabi, Sir Sauro, bakong baterya kang motor na 600 lang, nasa 12,000 ang saro ka na baterya. Halos para sa mangyapon. Garo, duwang baterya ining dapat permian may reserba. Siyempre. Kasi ining halimbawa ang battery mo good for 8 hours hanggang 8 oras lang yan. Kasi pag tinirikan ka kayan, isalpak mo ang sarong baterya, dalagang ka naman. Wala yung pwede na, oy, lobat kita, barabat na kamo. Baba na ko ng kamot, lobat na kita, day ng baterya. Permian may reserba. Tanganing day ka dyan matirikan. This time po, apat yung talang po ikaw, Pres. After that, na nagkaiguan ng dialogue, paano mo in-open sa mga asosasyon, as in ang plano nindo sa bagay na ini? Pagkatapos po kaya na committee hearing, nagpapod akong meeting sa mga presidente. Pig-urulayan mi po yan. Hanggang ngunyan da pa natatapos, tamay minsan nagkaigwa ng kuya na, ako unta nga magibukit ang kooperatiba. Pagpirang bulan, siguro nakapag-isip-isip ang presidente, dahil nga talaga pres mabubuhay ang asosasyon, san pira lang na auto. Iyon ang pinakareklamo. Dili nga na pres di nga maagwanta, kay kitaon mo nga yaw. Pira lang kita na magsuro-saralyuhan da sa auto na yan. An ibat na membro. Panoy ito. Among ito masabad sa ato. Pag-agita dida. Kay, di man nga entero pwede na enterong asosasyon, enterong membro. Magsuro-saralyuhan sana sa pag-drive. Kumbaga, sarong biyahe ka. Pag-abot mo, ako naman. So, dili talaga makuha sa mga presidente. Kaya sabi sa akon, imbis nga pres na ang kooperatiba na si kasuhunta, mahanap nga kita. King ibang pagi kung papano. Imbis na nga na magkasararo kita sa kooperatiba, magkasararo kita sa pagsuag na lang sana. Speaking of pagsuag, kasi aram tapo, sabi nga ni, magiging mangyayari ka ini, anti-development naman ang grupo nindo. So, habo ko po magsabi, pero garo, sarap man po ini na paglabag kang karapatang pantao na ininot nindo ipasa sa LTFRB without proper consultation, then kung saan approve na, pag-urunan na lang nindo ang ruta. So, ano po ang action nindo kayo ni sir? Sabi mo nga ni sa tricycle, araw ka na sinabi ni Pres na dapat supportaran ta ang driver, ang mga driver. Tabako man tabi ni Sir Sauro Sangatos na maapektaran, 5,000 na tricycle ang apektado kay ni. So kaya nga ni, sabi mi, nag-restoryan kami, ako tabi Sir Sauro, kasi ako, kooperatiba na kami. Yes. Nag-modernize na kami. Ikadua, may tricycle ako. Apektado man ako bilang operator. Then ang driver ko, dapat ining supportaran ko man. Kasi, diyan nabubuhay tabi, Sir Sauro, ang mga driver sa hanap buhay na magpasada. Dahil man sindaki ibang source na income na, dahil ako mamaniyo, igo ako ki another income. Wara So talagang nakatutok lang sinda sa pagmaniyo. So iyan ang pag-irestoryahan mi. Araw kayo ni tabi, ang gibuhunta. Dapat tabangan kita kay ni. Kung ano ang solusyon kay ni, na day ma-apektaran, na day ma-kuan ang driver, masagasaan kay ni na dakulaw. Day nga ni ki face out. Pero ano mangyayari kay ni kung linawon tatabi kay ni ang issue?
Dahing phase out. Pero hilinga ang sitwasyon na ginibo kang LPTRP kang LGU. Garo, dahil ko kamo i-phase out. Pero bahal na kamo kang buhay nito kung ano mangyayari sa Indo. Tamawaran man kamahanap buhay. Natural, kamo mismo ang mapundo. Ta alangan sige mo lang padalagan kan tricycle mo dyan sa baryo dahil ka man pwede magluwas ng highway. Oo, kasi kung ito Sir Sauro, malinawang baga. LGU ang nag-forward sa LTFRB kang LPTRP, Local Public Transport Route Plan. Correct. Iyo? So, sinubmit kang LGU September 19. Pag September 20, inaprubang kang LTFRB. Permado kang Regional Director. So, ibig sabihin, Notice of Compliance, good as approved na ini. Di ba, Sir Sauro? So, dapat, pag paapod kang committee hearing kang November 21, dapat pig-urulaya ini. Bakong so, dinuhol na, kauno na nindo ini, mas kilaw pa ang bagas, hilaw pa ang karne, kauno na nindo ini. Ang nangyari baga, kanto-kanto na lang, di ba, Sir Sauro? Malinawon na daiki proper na consultation. Dapat gabos tabi. Ang commuter ba, pabor daw kay ni sa sistema na ini, na ginibok ang LGU na LPTRP? Ngunyan, ang transport, mas ka naman nakakahagad ki suporta na dapat tabangan araw kayo ng problema, wala man kinangyari. Ang basta na nga naman, tinulod na lang ini, pinahungit na lang, yan na lang gibunin do, kanto-kanto na lang, wala nang iba na solusyon. Yan Speaking of kanto-kanto nga ni, okay lang po ta kung gabos matatawan ning lugar. Yung nga, pagpaparin ko pa si Mr. Desonia, panahon ko ni ayon na 1,000 plus na tricycle. Kaya, meaning, simple uno lang baga, Sir Sauro? Simple uno lang na hamak mo na ining halian mo ki hanap buhay ang 5 mil na driver. Pagkatapos, dahil malamang ki solusyon na tinauki. Ano kayo ng pinaka-the best na before ko ka na nag-submit sinda kang LPTRP na yan, nagkonsulta na muna sinda sa transport group. Then, yaon ang commuters. Tanganing, kung may solusyon ang LGU na tinao ka na propose kang mga transport group, inadalan, araw ko ka ng resulta. Bakong araw kayo na talagang hinalian na talaga hanap buhay ang mga driver. Oo. Kaya lang, dahil man ito pwede maunang consultation, ta sigurado yan madadagos pagsangat sa LTFRB. Kaya inuton ko nang una ang karwahe sa kabayo. So, anong nangyari, pero, kung isipon ta mga tugang, ayaw na naman, eleksyon na naman. Kada eleksyon, digdi kita nagbubuso sa kasaradayan para lang makakuha kita ng boto. This time, arog kayo ni, panahon tayo ni, na bagay nini. Anyway, si kagawa dani dila dyan lang ang mapapasubo kayo ni. Sabi kayo ni, basta ako nasa punto kang administrasyon. Sigurado, maluwas man ako. I don't know the others mga tugang. Pero, sana manindugan mapukita Sana yung mga pigsasabi ta kada eleksyon, kami para sa Indo. Kami madanon sa Indo. Tabangan nindo kami. Tapag natabangan nindo kami, bahala na kamo sa buhay nindo. Susko. Sabi po ni Kap Arlis Hanaban Kampamurayan, personal opinion tabi, mali yan na process ninda, nasa 8 city council yan tabi, tasinda ang nagbalangkas, nagibukaan. Good morning. Maliwanag po Kap na talagang mali ang naging proseso. Ininot naman ang karwahe sa kabayo. But this time, sir, base sa ano ang gigibuhon nito, ma-petition ba kamo or ano po ang magiging next move nindo? Dahil naman po pwede na yaon na yan, tulununtan na lang. So, napag-isipan mi tabi sa Hanikan Transport Group, nailaban na lang tabi ni sa paagikyan na Kasi, unang-una tabi, Sir Sauro, may notice of compliance na permado na yan kang LTFRB. So, ibig sabihin na good as approved na yan. Ikalawa, second reading na. Second reading na. So, anong masunod na kayan? Finalization na yan, implementation na yan. Ang sunod kayan. So, ang pinaka-the best kayo ni, bako lang kami ng mga leader ang mag-push kayo ni, dapat pati mga membro tumabang na rin. Anong membro? Mga driver. Tayo mga membro mga driver. Anong solusyon? Di ang pinaka-the best kayo na solusyon na sabi mo kasi bago, Sir Sauro,
election time. So pilion ta na tabi an matabang sa hanay kan transportasyon nang so ikakarahay tabi kang para sa gabos, bako lang tabi sa hanay kan transportasyon, dakolon tabi ang nasagasaan, yaon man tabi ang mga ibang organizational group kagaya kan para sira vendors, kadakol tabi, Sir Sauro. Bako lang kami mga leader ang magpuskay ni dapat makasabayan kami kan mga membro. Dahil nang pwede kan nagkapira lang masabi, piraman lang yan ng mga president. Basta ngaya ang mga member, kaya namon iyan tawan ng 5 kilong bagas, noodles, kape asukar, sardinas. Kaya namon tawan ning oral daw na seafoods. Seafoods bagay ng alubaybay, bisang, hari na kang tinapata sang gatos ng 1/4. Yan, lawlaw, sardinas. Yan ang mga seafoods, hipon. Sir Sauro, pero man tabi na kuang kayan makaong ka lang ki halimbawa sabayan man ki kwarta, makaong ka lang ki tulong aldaw, tulong taong naman ang pagtios mo, pera kan pagtios pag ini tabi nangyari na by July wala na kasi July ang take over di ba, Sir Sauro? Sabihon ta ngayon na June pagsinda pa rin o sisay pa ang kuana dainin matawang ki solusyon, diretso na tabi ang mga tricycle mawawara na tabi sa tamang ruta. Okay. May reaction po digdi si Mr. Rodolfo Ditan. Sabi niya, daw kung ulangon ilaban sa korte, urawan de ipautob. Ang mangyayari naman ka na, Sir Sauro, ma-file TRO. Iyo? So ano mangyayari kayan? Tutukawan naman ang kitaon. Aram mo naman baga mga kaso digdi sa tuya sa Pilipinas. Ma-file ka kaso 2025, baka aproba na ang 2040 na. So nag-file kang kaso kan, tibadwara na, gada na o dahil naman na mangyayari. Sa pinakadabis kayan, tabangan na kang mga driver intero. Natestingon ta naman ang bagong administrasyon. Kung siya man nag-kuhan dyan. Testingon ta. Total 3 years lang naman ang Sir Sauro di ba? Kung yan ang gustong pagbabago nindo. Pagbabago kan mga naapektaran ka ini na kuhan na ini. So, election time, mag-isip tabi ka mo. Yes, aram baga gabos na piglalatag sa legislative office, nasa executive yan ang bola kung ipapautob yan o dahi. Once na po kang executive, ibibeto yan. Yan ka sa gilid. Kaya sa pangapuda ni Mr. D. Alcano, nahiling tangon yan ang sitwasyon. So, personal ta na adalan. Personal ta ini, na atid-atidon, kung dapat ba talaga ipadagos na rin kayong sitwasyon or tawan man yung tsansa an makabot na leader. Kung anuman ang, sabi nga, 3 years lang yan. Sabi ba ka, Sir Sauro? Tulo lang yan na aurahan? Tulong Santa Cruzan lang yan, di ba? Tulong ikot lang yan. Nga yan, ang problema kayo ni Kansyudad, araw kayo ni. Nagsabi mo, Sir Sauro, election time. So, naghahagad kami kitabang, bako lang para sa muya, para sa gabos na apektado kainin na problema. Bako lang kami na transport, dakol pa na sektor na apektado kang problema sa inda na sector by sector. Yan, kami sa transport tabi, Sir Sauro, ini ang problema min dakulaon. Wara nga ni ki-face out, pero ano nangyayari? Tama ba sabi mo, Sir Sauro? Killing me softly. Di ba? Strumming my pain with his finger. Sabi po ni Apple Galiano sa Lasay, kaya daw ba kami ng mga commuters idulong door to door sa na modern jeep? Dagdag pasakit sa mga pasahero. Alam mo, nagbaba ka dyan sa kung saan nakanto, igwakan saro na sa ako na balanghoy, pasanon mo yan kung gusto mo. Tado yung mapili door to door ka kung saan mo na samantala ang tricycle, lintiguyan, maski kugkug na lamang ang driver, maalsa pa para lang matawaan nin satisfaction ang customer. This time, pag abot ka modern gym, pag hila mo kang PC, bahala ka magbaba sa buhay mo. Kung may kargada ka, ibaba mo. And this time po, sa pangapunan ni Sir, we are not,
we are not endorsing any candidates. Ang sahiling ta na dapat makatao man sa tuya nin magkakanigong sabi nga ni bako man ni sabi na matatabangan kita kundi mataunin maray na pag-aadal, maray na kaisipan sa bagay na ini. So I think we must support this candidate, mga tugang. Dahil na po ako mapaligoy-ligoy pa, aram ta po, dua man lang didi ang kandidato sa pagka-mayor, sa vice-mayor. Kamu na po ang maghiling, kung sisay. Duman naman po sa mga sa mga elektor. Don't sabi nga na, hada ikaw magpapod na butante. Takadakulan sa mga butante, buta. Ha? Pag nasilaw na sa kwarta, nagiging buta na. Dapat an ipaapod nito sa dirin yung elektor. You must know how to elect san kandidato na para sa Indo. Nailingtang sitwasyon nun yan. May oras pa para kung gusto nila kumambyo, kambyohon nila. Pero nailingta pag-aro kayo ng eleksyon, dako lang makambyada. Siyempre, yao naman kita sa pagtapi-tapi, pag-render kwenta, anlata, tupi mangyapon. Okay? Sabi pa po ni Gisela Bitag, anmayad po sa salidahan na mga nakatukaw. Niyan magkakasararo kita na butante, maging matalino, mapanuri. Sabi man po ni Ma'am Mitch Guingo, doble pamasahe sa mga pasahero. Si Hapon, kaubang sikad, kami po na para tricycle sa Regday ng Ngati, nagtius na, papatiuson paninmayad. Yan. Sabi ni Renibe Bonita, grabe pasakit na. Okay, so yan po ang mga sangon yan po this time na talagang for second reading na po yan eh. So ang author po ay ni si Kagawa Danny Diladya. Siya ang Committee on Transport Chairman. An kontabi Sir Sauro sa LPTRP LGU po tabi ka na nag-gibo nag-endorse sa LTFRB. So ibig sabihin ang LTFRB big basihan lang kang LTFRB, so endorsement kang LGU. Okay, endorsement kang LGU ini ang pick-upod na LPTRP, ang Local Public Transport Route Plan. So pinurward tabi ni kang LGU September 19. Pag 20 pinirmahan kang LTFRB. So ibig sabihin approved na ini. Kaya nga ni pag abot kang November 21, nagpa-committee hearing ang Committee on Transportation sa mga transport. So duman tabi ini discuss na kang Committee on Transportation. Na ibig sabihin na Sir Sauro, linatag na hinda maski daing proper consultation na nainot na nga ni so endorsement kang LPTRP. So ibig sabihin, duman na sila nagbase na ini na inian approve. Iyo, magmuya ka mo magabo, approve na ini. So dapat ko ta kay ini pag-gibo pa lang kang consultation kay ini kang LGU, nagpapod sa transport na ulit nga ni mapapod sir kay siguro dayan makakapod sir kay kaya nga ni ito ini ang gigibuhon na under new developmental route kan syudad. Dapat may proper consultation, hindi lang transport group, dapat number 1 diyan commuters ang number 1 diyan. Yes. Di ba? Kasi yung number 1 apektado eh. Parehas kan mga saraday na mga pobre, tabi Sir Sauro, may buro karga na kamuti, kung paanong paninda sa kuan. Masakay ka dyan sa kuan, tapos day ka makadiretso sa dudumanan mo. Tabawal na diyan sa halimbawa, mababa ka sa may national highway, day ka makababa, tabawal na. Duman, di ang masakay ka duman sa modernize. Ta syempre pag abot mo halimbawa halikang Himaluto, Barayong at Pamurayan, hanggang kanto ka nilang. Namasahe ka na. Otro lunad naman, pamasahe. Pag abot mo naman dyan sa tapat kang public market, mabayad ka naman sa parabagage, palaog. Bayad naman. So ano pang kikitaon tabi, Sir Sauro, kung tiusurong ka na paratinda ka, na laminting ay inpig-asahan mo lang, ang diit na ganansya. Pagkatapos, ang pagtinda mo pala, ang diit na ganansya, mahahatak lang sa pamasahe. Taday ka man kikuan, di ka man makadiretso sa dadumanan mo, tabawal na nga ni. Sabi ni Ma'am Mitch, pangako na napako si Ma'am Bebot Hilianoras, kaya
pili una ang mga bobotohan na mga kandidato. Happy watching pala kay City Mayor Aspirant Red Lasay. Pakanina pa siya nagiling sa tuya. Okay. Idagdag ko lang po dyan sa ini po na pinasa sa LGU na bago na plano na rota. Kasi po, wala nga talaga po sin proper consultation. May lapses bang po digdi? Bako sa lapses may pagkukulang po digdi so ano kan LTFRB. Natatapigpirmahan po niya yan na without proper consultation sa mga involved na grupo. Pares po sa sa transport dan sa riding public. So ini po dapat ko pag abot sa ini kay pinasa kan LGU sa LTFRB, naghapot bang kung dapat si director before siya nagpirma kung ini may proper consultation na ini sa gabos na grupo na imbulgado. So kaya nga ni po nagagalas po kami approve na without proper consultation. Kasi sir, siguro ang nahiling ko man po naman to be fair sa LTFRB is ano po ba itong LPTRP. LPTRP, Local Public Transport Route Plan. Yes, plan pa man lang po yun it happens na aproban ko ang plan. This is not for implementation. Depende sa indo kung after the deliberation, kung ma-aproban nindo yun so you can go on. Pero this is only a plan, kaya siguro inaproban. Pag plano, yaw na po ang deliberation. So, dahil man po aram siguro ng LTFRB kung nagkondukta ka mo kayo ningon aning consultation. Okay? So, aro po kaya nang nahiling ta na maging ano dyan, dagdag pa po sa chat sa tuya ni hapon kaubang sikad ang LTO head na si Ma'am Logronyo ngani gusto kami buligan ta nakita ang pagtios sa mga para tricycle pero ang LGU dai lamang nahiling di ba li man kamong April na naman magawin na naman kamong manok ayuda. Joke na. Ini tabi sir Sauro obserbasyon ko kasi ako nakalibot naman ako sa Bicol region. Ang LGU for example Naga. Ang transport dai pigobayaan. Kasi ang transport ang nagdadara kang kayo baga kun sa bangka nag-iyon ang transport ang nagitimon. Kasi empleyado ka. Paano ka makaabot sa opisina? Kung daing transport. Ikaduwa, kung simple hunong ka lang para sira, para matinda ka kan produkto mo, kung warang transport, day ka makaabot sa dadumanan mo. Sa nagatabi, Sir Sauro, pighapot kang LGU kung ano ang problema, ano ang maitatabang kang LGU para sa transport. Diyo, tabi Sir Sauro, nahiling ko yan. Pero ang terminal ang sa Naga, igwa sa east, igwa sa west, igwa sa north. Tantaramong kang LGU. Kung tagasaing ka mo na rota, kung nalimbawa ang rota mo pabulan, kung ikaw kinuha kay magiging terminal, sige, mag-terminal ka mo para day masakitan ang commuters. Iyan ang naobserbaran ko. Pero digdi sa Sursugon tabi, Sir Sauro, kasakit talaga. Kaya kaming mga transport group talagang kapa sa dilim. Kumbaga, tama ito sir. Sa Naga, hindi kayo pababayaan. Maski sa Sursugon, dahil ko kamo pababayaan. Pero, pwedeng kamubayaan. Okay? So, mga tugang design, minabot ng itakan oras, sangon yan po, agadong konsendong mensahe, pangapudan, asin kung ano pa po na plano nindo para po sa satuyang riding publics, sa satuyang kapwa driver, nasabi tanangan iba kanina, dahil tapo ni madadara sa paagi nindo na saro, 2 o 3, dapat pagkasararuan po ni kanbilog na 5,000 na mga kapwa nindo driver asin ang lambang asosasyon. Sa kuya lang tabi, Sir Sauro, ang panawagan ko lang sa hanay kan transportasyon na initabi talagang dakulaon ini na talagang mapaparalyze ang nahanap buhay kan tricycle sa paagi ka ini na ginibo kan LGU na Local Public Transport Route Plan. So ini bako tabi ini karaw-karaw ta ini talaga may kapot kaming papel na nagpapatunay na ini talaga tabi ang submitted kang LGU sa LTFRB. Ikaduha tabi ay ning hagad mi tabi na pagtarabangan ta
bako lang kaming mga leaders, pati tabi kamo na apektadong number 1 mga driver na talagang maapektaran ka ini pag once na implement ini. Ikaduha tabi, sabi ni Sir Sauro, election time na tabi, magtarabangan kita, ikagtatabi ang tunay na matabang sa tuya na leader kan syudad na talagang ining matindog talaga tabi kay ining problemang ini. Ini nasa executive tabi kay ini ang final kay ini na desisyon. Sabi ni Sir Sauro kangina, pag in-apply ini kang bag-utang leader na kung sisay man tabi ang gumana ngayon na eleksyon, matabangan ta, ibibito tabi ini. So talagang hagadon tatabi na ang suporta kang gabos na kuan yaon tabi sa bag-o tabi tang leader na kung sisay man tabi ang mapili tango niya na eleksyon. Okay, thank you. Si Sir Toots, ang presidente kan Pitoda. Siri man po sa panawagan man ni Sir Mon, ako man po nangangapudan man sa gabos na mga driver. Bako po sana sa membro kang Pitoda, kundi sa gabos po na driver sa mga apektado po na sektor. So tabangan ta po ini, iyon na po ini pagkakataon. Bako sana po ini laban kan sa kami ng mga leader, kami ng mga tricycle driver, kundi laban ta po ini gabos. Na kaipuan ta po ngunyan, kung ang hagad ta po pagbabago. So niyan po ang pagkakataon na hinatag sa aton sa mahal na Diyos na siguro inian makikita ta didi kung nanuman ang magiging ano nato pag-abot sa ini na bag-o na makapot na administrasyon, kung hatagan ta po pinaka talaga na tabang na dili po kita magpadarasan mga kung ano mga magayuno ng mga pangako, kasi kung baga sa grabe na po ang pangako sa aton. Uminabot po halos 6 na taon, puro kita po sakit at ginigibo sa aton diyan sa tinampo. Dili po sa lado sa amo na na mga tricycle driver. Grabe po pati ang operator po na grabe man po ang sinasapar nila na pag sakit kay lalo na pag-abot sa renewal, pag-abot kan mga violations na di kalamang po talaga makahagad sin maski dito na kung mga tawag sa diin na konsiderasyon. So sa gabos po ng mga tricycle driver, pangapudan ko po tabi panahon na po ini, ulitin ko na magkasararo po kita, hanapon ta po ikagta may puso na ipapakita sa ato kung paano magtabang sa mga tios sa driver. Kay ini po amo na po ini pagkakataon taniyan na kay puantaan sabi nga ni pagbabago. So burulig po kita sa gabos po na naghinanyog sa amon ngunyan. Amo ani sabi amon ni na kami representante lang sa grupo. Dahil po ini namong kayan na kami lang ng mga opisyalis. Kaya po sa gabos ng membro, nangapudan po kami sa Indo. Salamat po. Unya pa sa itong past president, si Sir Coral. Sa Kirara, Diyos maray na aga sa Indo. Sa gabos tabi ng mga tricycle driver, gabos tabi na presidente kan mga asosasyon, tabi man po. Para mo nindo, ipasabot nindo sa gabos nindo na membro. Anong mga nangyayari ngunyan sa lado ta. Tayo ni po importante hon, bako lang sa tuya, kundi sa gabos na pamilya ta. Sa gabos po ng mga tricycle driver, mga operator, kita po sa diyan masa po ng mga irog sa dinabagay. Kaya kay po hanta po ang pagkasararo. Salamat tabi. Okay, happy watching man po kay City Vice Mayor Aspirant Manning Julata. Sabi nga ni po ni Chuk Manning, ang pagkakasararo nangyayari kung kita gabos teripon. Yan. Si Sir Rodolfo Ditan, sabi niya, transport sector and riding public should be one for a cause to fight against phase out. Tapa, no? Kumbaga, united we stand, divided we fall. Si Hapon kaubang sikad, ang pahabol niya pa sa simpleng kahagadan sa mga para-tricycle na upat na pasahero, dili nga ni po maihatag, taan sabi samon, permi national law daa ini. Pero kami naghagad bulig sa inda. Dili po kami nahatagan san kahagadan namon. An inahatag sa amon ticket. Kaya paano maumahin sa inyo puro ka mo. Anyway, mga tugang sa lado po kang city government. Welcome po kamo magtauman sa inyong pahayag. Sabi ko po ang Bicol TV Sorsogon ang sulamiting television na lamang po na
nakikita kanaro kayo po na issue, both sides. Dahil po kita ng kinikilingan, it so happen na nainot po magpaabot ng komunikasyon ang grupong transport na makapagis sa tuya. And it's our pleasure na yaon po sinda para magtauman kan sindang sentimiento asin mga agam-agam sa araw kayo ng sitwasyon. Dahil kung isipin po bagano, pero mga nipig sabi niya to, garo ang sitwasyon na ini, nauna ang karwahe sa kabayo. Dahil ko lang po aram kung may kabayo pa, aram ko na may kabayo lang dito, ang Labalan Funeral Homes, pero ang iba industry na. So yan po mga tugang, sa tuyang programa ngunyan, medyo inabot po kita kang sobra na oras, pero naging magayon po ang sa tuyang naging discussion sa ngunyan. And lauman mo po, man po nindo, ano man po na development kang grupong ini, yaon man po giraray sinda para magtao nin araw kayo na sitwasyon sa tuya. So, salamat nun po sa gabos na nag-antabay sa tuyang mga viewers. Salamat po sa padagos na itinon ng pagtitiwala sa tuya. Sa girari po, ang sanong likod, si Rosario Amistoso para sa saro na naman na naging makbuluhan na programa programang Issue Ora Mismo. Marinaldo po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Ang mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bigo TV.